Kung gusto mo din matutong gumawa ng ganitong DIY battery, tapusin mo ang video na to. Ituturo ko step by step kung paano gumawa ng ganitong DIY battery para sa ating motor. Okay mga boss, umpisahan na natin. Pero bago tayo magsimula, narito muna ang mga materyales na gagamitin natin. Una, syempre, kailangan natin ng apat na LiPo4 battery. 32650 o 32700 ay parehas pwede. Sunod naman ay itong active balancer. Sunod naman ay itong tabbing wire. Bali, ito yung gagamitin natin para ma-series natin itong apat na battery. Sunod naman ay itong mga nuts and bolts. Ito naman ang gagamitin natin para maikabit natin ang tabbing wire sa ating battery. Sunod naman ay itong wire na makapal. Bali, gagamitin natin to sa main negative at positive ng ating battery. Sunod naman ay itong case ng ating battery. Bali, lahat pala yan mga boss ay nasa description yung link. Ayan mga boss, simulan na natin. Ang diskarte dito mga boss, ilagay muna natin yung dalawang battery sa case. Bali, kung yung unang battery na nilagay natin sa case ay positive ang nasa left side, yung pangalawang battery naman na ilalagay natin, dapat negative naman yung nasa left side. Tapos, idikit natin gamit itong glue gun. Pag medyo tuyo na, pwede na natin ilabas muna para maidikit din natin yung dalawa pang battery. Ayan mga boss, tuyo na. Pwede na natin ikabit yung pangatlo at pang-apat na battery. Sundan nyo lang yung video. Pagkatapos natin pagdikitin yung apat na battery, isisiris na natin sila ngayon. Gumupit na pala ako ng tatlong tabbing wire para ma-series sila. Okay mga boss, ikabit na natin yung tabbing wire. Bali, yung una nating nilalagyan ng tabbing wire, yan yung nasa bandang itaas na battery. Yan yung huling battery na idinikit natin kanina. Ayan, ikabit lang natin yung tabbing wire. Bali, negative to positive. Higpitan lang natin yung nuts and bolts. Pag okay na, lipat naman tayo sa kabilang side. Yung negative na battery naman ang i-connect natin sa positive ng pangatlong battery. Sundan nyo lang yung nasa video mga boss para mas maintindihan nyo. Pag okay na, balik tayo sa kabilang side. Yung negative ng pangatlong battery, ko-connect natin sa positive ng pang-apat na battery. Ayan mga boss, okay na. Na-series na natin yung apat na battery. Bali, yung negative terminal na walang tabbing wire, yan yung magiging main negative natin.
Tapos yung positive terminal na walang tabing wire ang magiging main positive natin. Ngayon naman mga boss, magkakabit na tayo ng active balancer. Uunahin natin yung negative wire. Bali, ito pala yung kulay black na wire. Ikakabit natin to sa main negative. Sa board, ang nakalagay sa kanya ay B negative. Tandaan nyo pala mga boss, pag magkakabit kayo ng active balancer, ang uunahin nyo lagi ay yung negative. Tapos, wag nyo din muna ikakabit yung wires ng active balancer sa board. Para kung magkamali man kayo ng wirings, hindi magkakaproblema yung ating active balancer. Ngayon mga boss, ikakabit naman natin yung B1. Bali ang B1 ay yung pangalawang wire na katabi ng black. Sa kabilang side ng battery, yung unang tabing wire, doon natin ihihinang yung B1. Tapos yung B2 naman mga boss ay sa kabilang side. Bali doon siya sa side ng B negative. Ayan mga boss, ihinang lang natin dyan sa tabing wire yung linya ng B2. Tapos, balik naman tayo sa kabilang side. Doon naman natin ihihinang yung B3. Tapos, ibiling ulit natin yung battery. Yung B4, dito natin ihihinang sa main positive. Bali, yung B negative ang main negative natin mga boss. Yung kulay black na wire yun. At yung B4 naman ang main positive. Ayun mga boss, ganun lang siya kadali gawin. Ngayon mga boss, itest natin kung tama ang wirings natin. Yung negative ng ating tester, ilalagay ko sa B negative. Tapos yung positive ng tester, ilalagay ko sa B1 hanggang B4. Dapat, pataas ang masusukat natin na voltahe. Ayan mga boss, goods na goods ang wiring natin. Pwede na natin ikabit ito sa board ng active balancer. Mga boss, nagkaroon ng konting problema. Nag-memory full pala yung cellphone ko habang kinakabit ko yung wire sa main negative at positive. Hindi ko agad napansin. Hindi tuloy na-save yung video. Basta madali lang naman yan mga boss. Yung main negative, doon natin ihihinang yung makapal na wire. Tapos, i-connect natin siya sa negative terminal na nasa takip ng case ng battery natin. Ganon din ang gagawin sa positive. Ngayon mga boss, ikabit na natin yung takip. Bali, ilalagyan ko pala ito ng glue para hindi matanggal. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.